Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Paalala po sa mga magbabakasyon, siguraduhing nakalak ang pinto ng inyong mga bahay bago umalis. Sa Quezon City, nilooban ang isang bahay habang nakabakasyon ang may-ari. Mahigit 200,000 pisong halaga ng mga relo at alahas ang natangay. Balitang hatid ni James Agustin. Ayan na, Tila. Bumaba siya ng kasi ilaw. Kuha ang video na ito ng isang concerned citizen sa barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City madaling araw ng Biyernes Santo. Girl, bumaba na siya. Bumaba na siya. Ayan na. Ayan na. Tila. Ayan siya, ayan siya, ayan siya. Ang isang lalaki makikita na lumabas mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nakatakip ang kanyang mukha ng itim na tela habang naglalakad paalis sa lugar. Ayon sa pulisya, agad na nai-report sa 911 ang insidente ng akyat bahay. Ilang oras lang, hinanap ng mga patrollers natin, may nakita rin nakita nila yung taong nasa video. Nung nilapitan nila, sunubukan pa tumakas ng suspect. Pero inabutan naman ng mga pulis natin at agad na inaresto. Arestado ang 33 anyos sa suspect na napag-alamang residente ng Cainta, Rizal at dumayo lang sa Quezon City. Base sa imbestigasyon, nasa bakasyon ng may-ari ng bahay na mangyari ang krimen. So naiwan po yung bahay na wala pong tao. At yun nga po, sinamantala na po na itong mga akit-bahay na to. Umakyat po siya sa second floor ng bahay tapos pinwersang buksan po yung aluminum na sliding door po ng bahay. Nabawi mula sa sospek ang ninakaw na 2 relo at ilang alahas na nagkakalaga ng 61,500 pesos. Pero hindi na nakuha ang iba pang alahas na nagkakalaga naman na mahigit sa 236,000 pesos. Na-recover na po ng mga polis. May mga hindi pa rin na-recover. Nasaan yun? Wala po akong masasabi dyan. Ba't mo nagawa yun? Pangangailangan. Sa record ng pulisya, taong 2006 nang maaresto ang sospek dahil din sa pagnanakaw. Minor de edad pa siya noon. Ngayon maharap siya sa reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Dismayado ang ilang naghihintay sa pila ng mga gusto makabili ng 20 pesos kada kilong bigas sa isang sangay ng Department of Agriculture sa Quezon City. Alas 2 pa lang daw kasi ng madaling araw, pumila na sila pero priority pala ang mga may online appointment. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, tumaas nga ang emosyon dito sa tapat ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture dito sa Quezon City. Dahil nga, Rafi, yung iba sa ating mga kapuso ay alas 2 pa lamang ng madaling araw ay nakapila na para nga sa murang bigas at sumama ang loob ng iba dahil nga pumila sila ng madaling araw, yun pala ay simula na ng online appointment para maka-avail ng 20 pesos na bigas. Mahalaga sa kanila ang pagbili ng murang bigas lalo't sa palengke, naglalaro na raw sa 55 to 65 pesos ang kada kilo ng bigas na kaya nilang bilhin. Ayon naman kay Dan Consignado na taga-FTI, nasa 500 ang nakapag-online appointment pero dahil nga sa biglang dagsa ng tao, pinayagan ang nasa 500 walk-in para makabili ng bigas. Ayon kay Lola Mila Baile, 72 years old, hindi nila alam na may appointment na kaya tiniis nilang gutom, puyat at pagod sa pagpila nila. Sila nga daw ay 1 a.m. pa lang narito na. Napakahalaga raw ng murang bigas. Si Nelia Gala naman, anak na si Ronaldin, ang gumawa ng appointment kaya nakabili ng bigas na 20 pesos. Ayon kay Ronaldin, nag-click lamang siya sa link ng kadiwa ng Pangulo. Nabatid na kabilang sa maaring mag-avail ng murang bigas ang mga 4-piece beneficiaries, mga senior citizens, PWD, solo parents, kasama na rin ang magsasaka, mangingisda, pati na ang PUV drivers. Narito ang pahayag ng ilan sa ating nakapanayam. Anong oras na kami? Mauna lang! Kami nila! Ayusin yung kabilaan! Dito sana! Ngayon lang po namin nalaman na ganyang may appointment na. Ngayon, kanina, nung kami nakapila, hindi namin malaman kung kami uuwi na.
Kasi ang ano nila may appointment na pala. Eh sayang naman yung naging pila namin, 1 o'clock nandito na kami. Nalaman ko po doon sa kaibigan ko talaga kasi nag-usap-usap kaming pipila naman. Ngayon sabi, hoy hindi na tayo pwede, kailangan makaregister na, nag-ano na yung sa Kadiwa. Rafi, sa ngayon nakita natin nakapasok na yung bandang dulo ng pila nung mga walang appointment papasok doon sa bilihan ng 20 pesos na bigas. Ito namang mga nakikita mo dito sa aking likuran, sila yung labas na doon sa 500 na walk-ins na pinayagang makapasok. Nagpapalista sila ng pangalan. Ang sinasabi daw sa kanila ay bukas pa sila maaaring makabili ng 20 pesos na bigas. At yun namang mga taga-DA na nakausap natin, ang sinasabi nila talagang kailangan na nga na magkaroon ng online appointment. Ang sinasabi nila kailangan i-check doon sa kadiwa ng Pangulo yung link at sundan lamang yung mga kailangang ipasok na mga detalye para nga mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-avail ng 20 pesos na bigas. Rafi. Iyan, nabatid na ba kung saan nagsimula yung problema? Inanunsyo ba ito at may sapat bang panahon para mabasa ng mga bibili rito yung anunsyo? Yes, Rafi, ang sinasabi naman sa atin ng mga taga-DA, ng mga taga-FTI, may announcement naman daw sa mga social media page. Pero ang naging problema, Rafi, tulad nga nung isang lola na talagang naghihimuto kanina, wala siyang gadget, hindi siya sanay gumamit ng telepono. So yun nga Rafi, paano daw nila makikita yung mga ganong anunsyo, So dahil nga dyan sa mga ganyang sitwasyon ay napagbigyan yung mga nag-walk-in kanina. Pero sa ngayon ang pakiusap ng DA, kung hindi kaya ng mga senior citizen at nung iba pa nating mga kababayan, kung wala silang gadget, maaari naman daw ipakiusap ito dun sa mga kanila nakababatang anak o apo para sila ay makapagpa-appointment dahil simula na nga daw kasi ng appointment system dito sa Benting Bigas dahil ang nais talaga ng DA ay hindi na sila pumipila ng mula madaling araw hanggang umaga o hanggang tanghali. Kapag daw naging epektibo na at talagang susunod na lahat dito sa appointment system ay yung oras na dapat papasok ka sa loob dun ka lamang dapat dumating dito sa sangay ng DA, Rafi. Gano'n na ba katagal daw itong online system nila para sa 20 pesos na bigas sa iyan? Rafi, nung nakausap natin yung taga-DA Amas, sinabi nila sa atin na ngayon daw yung simula nitong online appointment. Kaya nga yung mga nakausap natin talaga nagulat sila dahil ang ginagawa lang nila dito kapag meron silang alam na magkakaroon nga ng 20 pesos sa bigas, pumipila na sila dito. Lalo na yung mga taga-4Ps, mga senior citizens, mga PWDs, talagang regular na raw nilang ginagawa yung dito. Ang gusto naman ng DA, Rafi, hindi na nga maibsan yung sakripisyo ng ating mga kababayan na pumipila dito, kaya nagkaroon nitong appointment system. So sa ngayon, Rafi, ang talagang kailangan lang talagang paigtingin yung awareness para sa ating mga kababayan para nga lahat ay makabatid ukol dito. Pero sa ngayon pa lang dito pa lang sa mga nakakausap natin, sila ay nagsasabi na doon sa kanilang mga kakilala, kaanak at kaibigan na yun nga kailangan na mag-online appointment para makapag-avail ng 20 pesos na bigas, Rafi. Siguro makakatulong din dito yung mga opisyal ng barangay. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Balik trabaho na nga po ang marami matapos ang Holy Week break at balik din ang pahirapang pag-commute. Kanina nga pong maaga, pahirapang makasakay sa bahaging Philcoa sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Punuan po yung mga bus, mapa-air-conditioned o ordinary man. Ganyan din po ang sitwasyon kahit sa modern at traditional jeepney. Ayon sa ilang pasahero, inabot sila ng halos 40 minuto sa paghihintay ng masasakyan. Malinsangang panahon pa rin ang aasahan ngayong araw, gaya noong Semana Santa. Ayon sa pag-asa, nitong April 4, Sabado de Gloria, naitala sa Etxague Isabela ang pinakamataas na temperatura sa bansa noong araw na yon, 36.4 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, umabot sa 33.8 degrees Celsius ang init nitong Biyernes Santo sa Quezon City. Ngayong Lunes, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dumangas, Iloilo at sa Katarman, Northern Samar. Yan po yung pinagsamang epekto ng init ng hangin at alinsangan. 41 degrees Celsius naman sa Pili, Camarines Sur at sa Giwan, Eastern Samar. 40 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Dagupan, Pangasinan.
Apari, Cagayan, Tuguegarao, Cagayan at ilan pang lugar sa Luzon. Gayun din po sa ilan pang lugar sa Visayas at Mindanao. Samantalang aabot sa 38 degrees Celsius ang heat index dito sa NCR, partikular sa Pasay. Patuloy na umiira sa Northern at Central Luzon ang ridge ng high pressure area, kaya mababang tsansa ng ulan sa mga nasabing lugar. Posible pa rin ang mga local thunderstorm sa iba pang panig ng bansa, kasama na ang Metro Manila. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babaeng 12 anyos matapos po malunod sa Angat River sa Bulacan. Base po sa investigasyon, nag-outing doon ang batang babae kasama ang kanyang pamilya nitong Sabado de Gloria. Napadpad daw siya sa malalim na bahagi ng ilog kasama ang kanyang pinsan. Nakaligtas ang kanyang pinsan pero ang babae lumubog at hindi na nakita ng kanyang mga kaanak. Na-recover ang katawan ng babae makalipas ang ilang oras. Kasunod po ng insidente, ipinagbawal ng barangay ang pagligo sa ilog. Sa Conner, Apayao, nalunod din ang isang lalaki sa Nabuangan River. Humingi ng tulong ang mga kasama niya para hanapin ang biktima. Nang makita po siya, binigyan siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR bago dalhin sa ospital. Ayon sa mga rumispondeng bumbero at pulisya, binawian ng buhay ang lalaki. Nagbuga ng maitim at makapal na usok ang bulkan nga Mayon sa Albay. Nakuhanan niya ng isang residente sa bayan ng Kamalig alas 6 ng gabi kagabi. Paalala po ng lokal na pamahalaan, manatili muna sa loob ng bahay at magsuot ng face mask kung kailangang lumabas. Ayon sa FIVOC, sumaabot sa 159 na volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Nagkaroon din po ng mahigit 300 rock falls, 12 uson o pyroclastic density currents at nagbuga ng mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nagpaikot-ikot sa ere bago sumemplang ang isang motorsiklo sa Mlangco, Tabato. Ayon sa uploader ng CCTV, sumabit ang motorsiklo sa mga nakalaylay na kable ng internet sa isang bahagi ng kalsada. Hindi nakaiwas ang rider dahil mabilis daw ang patakbo. Bago raw ang aksidente, may dumaang 10-wheeler na may kargang pison. Nasagi ng truck ang mga kable ng internet kaya nahila mga ito pababa. Agad dinala sa ospital ang magkaangkas para gamutin. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyari para matukoy kung sino ang dapat managot. Samantala, nagbabala ang Department of Energy na bawal ang hoarding at nagpaalala na hindi ligtas ang mag-imbak po ng libu-libong litro ng petrolyo sa mga residential area. Ito'y matapos mabisto ang isang oil tanker na iligal na nagsasali ng langis sa isang bahay sa Quezon City. Balitang hatid ni Jonathan Andal, exclusive. Kita sa video ang itim na hose na ito mula sa oil tanker papunta sa bakod ng isang bahay. May malaki palang imbakan ng langis o fuel storage tank sa bakuran na ayon sa mga otoridad umorder daw ng 10,000 litro ng diesel. Naalarma tuloy ang mga kapitbahay nito sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Nag-aamoy kami dito ng gasolina. Hindi ko alam kung crudo or gasoline pero ang dinig ko lang diesel. Sobrang takot kasi kahit yosi lang ang ibato mo doon, di ba sasabog yan? Kasi nakalagay doon sa tanker, di ba, 50 feet, ganon, di ba nakalagay yon? Yes, na walang smoke. Dumating ang mga pulis at bumbero kaya tumigil sa pagsali ng umunoy diesel ang oil tanker. Kahapon, sumama ang GMA News kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentabella nang katukin ng bahay na may imbakan ng langis pero wala kaming nadatnang tao rito. Wala talaga. Dapat pumupunta yung petroleum product sa dapat puntahan. Hindi sa kabahayan na may malaking storage na nagkakaroon tayo ng tinatawag na temporary shortage dahil merong mga nag-hoarding. Ang paglalagay po ng napakaraming litro ng diesel o petroleum product sa isang residential area ay hindi po safe. Wala po siyang permit. Sabi ni Fuentabella, posibleng maituring na itong hoarding at masampahan ng kriminal na reklamo ang may-ari ng compound. Nakausap ng QCPD ang nagpakilalang kinatawan ng kumpanya na may-ari ng imbakan ng langis at inaming walang permit ang mga ito.
At ang nabanggit naman ng representative, kapag hindi po sila nakapag-produce ng certificate o requirements o permit, sila mismo magkukusang hindi na itutuloy at ipupull out nila yung diesel at saka yung tanker sa loob ng residential na yun. Pero saan nga ba nila gagamitin ang iimbak nilang umano'y libo-libong litro ng diesel? Paliwanag nila, personal consumption. Nagpapabricate sila ng may mga metalworks na may nabanggitin, gagamitin na sa generator. Sabi ng barangay, hindi nila kilala ang may-ari ng bahay. Hindi rin daw ipinaalam sa kanila na magtatayo roon ng malaking imbakan ng langis. Hindi kami aware na may daan. Kasi for the longest time, ang alam namin, binibenta po yung property na yan. So, yeah. May alam namin wala nakatira po dyan eh. Sabi ng DOE, hindi tulad ng crudo, nabubulok ang diesel, kaya hindi dapat iniimbak ng matagal. Kung marami po pong nagpaplano na magtatago sila ng gasolina, ng diesel, nabubulok po kasi yan. So dapat po ginagamit yan. Yun din yung rason kung bakit ang Strategic Petroleum Reserve ay crude oil. Hindi po siya yung finished product na tinatago kasi may expiration po siya. Case build-up na ang gagawin ngayon ng DOE at QCPD laban sa may-ari ng bahay at sa supplier nila ng langis. Ngayong araw, magsusumite ang mga residente ng petition letter sa Quezon City LGU para humingi ng tulong. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang pagbili ng petrolyo at paglalagay sa fuel-grade drums ay pwede kung para ito sa mga consumer na kailangan ito sa operasyon, tulad ng fishing vessels at marine equipment operators, mga ospital at ibang pasilidad na gumagamit ng generator sets, telecommunication facilities, at mga negosyong mayroong lehitimong operational requirement. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Happy Easter mga mare at pare! Naging taimtim at tahimik ang Easter Sunday celebration ng Dantes family. Ibinahagi ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa IG ang kanilang mga larawan kasama si Primetime Queen Maren Rivera at mga anak na sina Zia at Sixto. Sabi ni Dong, pinili nila ng kanyang pamilya na magtungo sa isang quiet place na ginagawa raw nila tuwing Easter. Isinulat nila ang kanilang dreams, wishes, prayers, and reflections. Natouch si Dong sa mga anak nang magpasalamat sa kanila ni Marian dahil sa kanilang sacrifice. Grateful siya sa tulong ni Marian. Mas nag-reflect din daw si Dong sa bigger picture ng kanilang pamilya. Sa beach naman sa Batangas, sinalubong ni Sparkle Star at Olgana Bianca Manalo ang Easter Sunday kasama ang kanyang pamilya. Ang co-star niya sa Sangre noon na si Veshdita Shuvi Etrata, sa beach naman sa kanyang hometown sa Bantayan Island sa Cebu nag-celebrate ng Easter Sunday. Sina The Secrets of Hotel 88 stars Mika Salamanca at Will Ashley enjoy sa kanilang tour sa Bangkok, Thailand. Habang Hong Kong naman ang co-star nila sa series na si Dustin Yu. At si ex-PBB Kapuso housemate Ashley Sarmiento, chill and relax sa magagandang views sa Seoul, South Korea na ibinahagi niya sa kanyang followers. Matapos ang 5 araw na pagkukumpuni, bukas na muli sa mga motorista ang southbound lane ng EDSA Magallanes Flyover dyan po sa Makati. Kasabay po niyan ang pag-iinspeksyon ng DPWH sa ilang bahagi ng Taft Avenue. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang southbound lane ng Magallanes Flyover sa Makati City bilang bahagi ng malawakang rehabilitasyon ng EDSA. Nagsimula ang repair works ng Magallanes Flyover noong April 1 hanggang kahapon April 5. Binigyang daan ng temporary closure ang pagsasaayos ng aspalto, expansion joints at retrofitting ng flyover. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko at stress sa mga commuter ang pansamantalang pagsasara ng naturang flyover na sinabayan pa ng pagpigil din ng operasyon ng MRT nitong Holy Week. Simula ngayong araw, pwede na muling madaanan ang inayos na southbound lane ng Magallanes Flyover. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, aabot sa 180 million pesos ang pondong ginamit ng gobyerno sa repair works dito. Sinara namin muna itong EDSA Magallanes kasi medyo safety issue to eh. No? So, inayos lang natin yung mga joints nung flyover para masigurado na walang aberya. So, minadagi natin
Tapos yung mga konting mga ayusin na gang during the week. Pero hindi na to isasara. Magtatrabaho na lang dito yung usual work time natin ng 10 p.m. to 4 a.m. Isinabay na rin sa Magallanes Flyover Repair Works ang 24/7 na pagkumpuni ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation mula sa EDSA Taft hanggang Orense sa Makati. Inayos ang ilang bahagi ng kalsada na may baku-bako o nasirang aspalto sa Taft at Rojas Boulevard sa Pasay City. Kanina, ininspeksyon din ni Dizon kasama ang iba pang opisyal ng DPWH ang ilang bahagi ng Taft Avenue. Ayon kay Dizon, halos 2 months ahead of schedule ang natapos na Phase 1 EDSA Rehabilitation. Ang original budget na 17 billion pesos para sa Phase 1 natapyas din daw sa aabot sa 6 billion pesos. Sabi pa ni Dizon, pagpapalawak na lang ng sidewalk ang natitira sa Phase 1 rehab ng EDSA. Mararamdaman ng mga kababayan natin yung talagang kaibahan ng pagbabiyahe sa EDSA. Kumpara sa pagbabiyahe dati na talagang medyo napakasama talaga, no? Sira-sira, baku-bako, no? So ngayon talagang smooth na. So ang challenge ngayon, Phase 2. Ayon sa DPWH, magsisimula ang bidding ng Phase 2 EDSA Rehabilitation mula Orense hanggang Monumento ngayong buwan at ang aktual na operasyon ay sisimulan sa Mayo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Binigyan ng hanggang Martes ng gabi, oras sa Amerika, ni US President Donald Trump ang Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Kung hindi raw ito gagawin ng Iran, nagbabala si Trump na pasasabugin ng mga power plant at tulay ng bansa. 8 p.m. Eastern Time ang ibinigay na deadline ni Trump, 8 a.m. yan ng Miyerkules dito sa Pilipinas. Sa kabi-kabilang panayam nitong weekend, patuloy ang pagbabanta ni Trump sa Iran. Anya, posibleng magkaroon ng kasunduan ng Lunes, pero kung hindi, ay kukunin niya ang langis ng Iran. Kung hindi rin daw matatapos ang gulo sa loob ng ilang araw o linggo, pasasabugin daw nila ang buong Iran. Ayon naman sa Revolutionary Guards ng Iran, kung magpapatuloy ang Amerika na atakin ang kanilang mga sibilyan, mas titindihin pa nila ang pagganti sa Amerika. Hindi na rin daw maibabalik sa dati ang Strait of Hormuz para sa Amerika at Israel. Mga kapuso, wala pa rin pong preno ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, hindi naman agad bababa ang presyo sa mga gasolinahan kahit pinayagan ng Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ang mga supply na patungong Pilipinas. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Pwedeng trumipli ang presyo ng diesel sa susunod na buwan at sumampa na sa 163 pesos kada litro ang average na presyo. Isa yan sa mga worst case scenario na ipinakita sa Senado ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development sakaling umabot sa $200 per barrel ang 180-day average cost ng krudo. Ngayong Martes, posibleng umabot na sa 165 pesos ang kada litro ng diesel. Dahil aakyat na naman ng hanggang 19 pesos ang kada litro nito batay sa pagtaya ng mga source sa oil industry. Isa pang nakikita ng DepDev, sisipa ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. I think that's what we should be most concerned about because that inflation has a big impact, as I will describe later, on overall welfare of ordinary Filipinos. We return to the high inflation. We could potentially return to the high inflation in early months of last year, and that's what we would need to prevent. Hawak na alas ngayon ng pamahalaan ang pagpayag ng Iran na makapaglayag ang Pilipinas sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang 20% ng krudo sa buong mundo. Pero paglilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin sa kanyang Facebook post, hindi niya mapabababa kaagad ang presyo ng langis sa Pilipinas. Ang nakuha kasi ng Pilipinas sa Iran ay safe at preferential access. Ibig sabihin, mababawasan ang banta na magkaproblema sa supply ng langis ang Pilipinas, mapoprotektahan ng mga barkong papunta sa Pilipinas at masisiguro ang kaligtasan ng mga marinong Pilipino. Pero wala raw saysay yan kung hindi naman mapabababa ang presyo ng langis sa bansa ayon sa grupong Manibela. Pabigat pa rin ito sa amin, kalbaryo pa rin ito sa amin. Baka naman may makukuhanan pa tayo na hindi lang sa Iran na mas mababa ang presyo.
Gusto ring malaman ng Manibela kung anong barko ba na papuntang Pilipinas ang sinasabing padadaanin ng Iran sa Strait of Hormuz. Ang tanong natin sa kanila, meron ba talagang biyahe na barko na nagmamay-ari ng mga Pilipino na umaangkat talaga ng langis sa Middle East para maapektuhan po yung ating supply ng petrolyo? Sa Senado, nagbabala si Senator Ping Lacson na posibleng umabot sa 320 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno kapag sinunod ng pamahalaan ang mga panawagang suspindihin hindi lang ang excise tax kundi pati ang VAT o Value Added Tax sa langis. Papalo tayo ng mga 320 plus billion kung pati yung VAT isususpend dahil sa krisis. So dapat pag-aralan mabuti ito ng ating mga economic managers na Malacanang yung paano kalang isuspender yung VAT. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Hawak ang isang damit, unti-unting lumalapit ang lalaking yan sa isang CCTV camera ng kanyang niloobang bahay sa Cabanatuan, Iloilo. Itinakip niya ang dalang damit sa camera na nasa ikalawang palapag. Ang hindi niya alam, may CCTV rin sa ground floor ng nilooban niyang bahay. Hulikam ang kanyang pagtangay sa maliit na bag na nasa upuan. May ninakaw rin siyang mga alahas. Aabot sa mahigit 100,000 pisong halaga ng pera, relo at 2 singsing ang natangay ng suspect. Base sa police report, dumaan ang magnanakaw sa gilid ng bahay at pumasok sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag. Hinahanap na siya ng pulisya. Nirelieve sa pwesto ang 2 security screening officer ng NAIA Terminal 3, pati ang kanilang supervisor ayon sa Department of Transportation. Kaugnay po yan sa pagkawala umano ng 7,000 pesos at 1,000 new Taiwan dollars ng isang Australian. Ayon sa DOTR, ito ay habang iniimbestigahan pa ang insidente at kung mapapatunayang sangkot ang mga security officer. Tiniyak ni Secretary Giovanni Lopez na mapaparusahan sila kung guilty nga. Nahaharap ang 3 tinanggal sa pwesto sa mga reklamong kriminal at administratibo. Iniutos naman ng DOTR sa Office for Transportation Security na higpitan ang pagbabantay sa mga security screening officer sa mga paliparan. Sa mga miyembro po na nagbabayad ng utang sa Government Service Insurance System o GSIS, maaaring i-refund sa inyo ang 3 buwang halaga ng inyong loan payment. Yan po yung tinatawag nilang Balik Ginhawa Program na layunin daw na tulungan ang mga miyembro ng GSIS ngayong maraming bilihin ang nagtaas presyo. Imbis na itigil ang salary deduction o pagbabayad ng utang, ibabalik na lang daw muna ng ahensyang inihulog na bayad utang noong December 2025 hanggang February 2026. May extend naman ng 3 buwan ang GSIS loan ng walang interes o multa. Sabi ng GSIS, voluntaryo ang paglahok sa Balik Ginhawa Program. Pwede pong mag-apply gamit ang GSIS Touch app. Para sa mga may sweet tooth dyan, swak sa inyo ang isang Easter exhibit sa Brussels, Belgium. Sa New York naman sa Amerika, may kanya-kanyang paandar ang mga lumahok sa Easter Parade. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Bida na naman ang mga kuneho sa makulay at malapiestang Easter Parade sa labas ng St. Patrick's Cathedral sa New York sa Amerika. Ang attendees may touch of rabbit sa mga attire at gimmick. May nagdala ng stuffed toy bunnies, pati na ang isang bunny na gumagalaw. May isang aso naman na may kuneho sa kanyang headdress. Finlex din ang ilan ang kani-kanilang bunny-inspired outfits. Agaw atensyon din ang bunny mascot na gawa sa lobo. Dahil linggo ng pagkabuhay, may nag-cosplay bilang si Jesucristo. May ilan na kanya-kanyang paandar sa kanilang makukulay na costume. Sa Brussels, Belgium, customized chocolate eggs ang tampok sa isang exhibit sa Easter celebration. Ilan sa edible artwork nila ay may disenyong tren, karwahe at eroplano. May chocolate egg din na ipinormang rocket.
Bida rin ang isang chocolate egg na pinalibutan ng iba't ibang figures ng tao, bicycle at bagon. Bawat artwork ay nagkakahalaga ng 900 euros o mahigit 62,000 pesos. Gawa ang mga yan ng 40 pinasikat na chocolate experts sa Belgium. Hanggang April 8 bukas ang exhibit. Ang proceeds ng exhibit ay mapupunta sa Belgian Cancer Research Organization. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Pahirapan ang pagsagip sa isang lalaking nahulog sa Cantalina Falls sa Barangay Silab sa Amlan, Negros Oriental. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, inabot ng 12 oras ang rescue sa 54 anyos na lalaki. Madilim kasi sa ilalim ng talon at makipot ang daanan. Kinailangang lumambitin ng mga rescuers sa masukal na gubat para marating ang malalim na bahagi ng talon. Ligtas namang naiahon ng biktima na nagtamo ng bali sa kanyang likod matapos bumagsak sa mabatong bahagi ng Cantalina Falls. Isinugod siya sa ospital. Kwento ng biktima sa mga otoridad, nahulog siya nang mabitawan niya ang kinakapitang baging habang nanguhuli ng isda. ...1-0 ng Letran Lady Knights sa NCAA Season 101 Women's Volleyball Finals. Panalo sila sa unang game laban sa Benilde Lady Blazers. Inabot ng 5 sets ang laro bago tuluyang ibinigay ng Lady Knights ang unang talo ng Lady Blazers sa finals sa loob ng 5 season. Isang panalo lang ang kailangan ng Letran para maging kampyon. Nakuha naman ng Mapua Cardinals ang 1-0 lead laban sa Benilde Blazing Spikers. Sa finals naman ng men's volleyball, gagawin ang Game 2 ng parehong laban sa Miyerkules, April 8 pagkatapos ng awarding ceremony ng Season 101. Mapapanood ang women's volleyball sa GTV at Heart of Asia, habang sa Heart of Asia naman ang men's volleyball. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang 2 sakay ng isang motorsiklo matapos araruhin ng SUV sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Base sa investigasyon ng pulisya, lumihis sa linya ang SUV at bumangga sa kasalubong na 5 motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng mga motorsiklo. Sugatan ng 6 na iba pang sakay ng mga motorsiklo. Sugatan din ang driver ng SUV na tumagilid sa kalsada. Isinugod sila sa ospital. Ayon sa pulisya, nakainom ang SUV driver nang mangyari ang insidente. Nahaharap siya sa karampatang reklamo. Pinagbabaril ang bahay ng isang barangay chairman sa Victoria, Laguna. Base sa investigasyon, ilang putok ng baril ang narinig sa labas ng bahay ng kapitan. Tumakas daw agad ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Ligtas naman ang kapitan at kanyang pamilya. Inaalam pa ang motibo sa krimen at sinusuri na ang mga CCTV sa mga lugar kung saan posibleng dumaan ang mga salarin. Posible raw i-require ng Land Transportation Office ang pagrehistro sa ilang klase ng e-bike at light e-vehicles, pati yung pagkakaroon po ng lisensya ng mga driver at operator nito. Ang mga gumagamit ng e-vehicles, ramdam na tipid ang paggamit nito ngayong napakataas po ng presyo ng petrolyo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Noon pang 2022, itinakda ng Electric Vehicle Industry Act ang transition natin to e-vehicle. Sa mga kalye gaya sa Maynila, tila unang nag-transition ang last mile transport kung tawagin. O yung dating tricycle, ngayon ay puro e-trike na. Dama raw talaga ang tipid, lalo ngayong may oil crisis. Pero hindi ba takaw huli ang e-trike, lalo na sa Metro Manila? Meron din pong destination po ito na hanggang doon lang ang pwede mo, hanggang dito ka lang, boundaries, hanggang dito ka lang pwedeng dumaan. Wala tayong magagawa kasi yung trabaho nila trabaho lang. Kasi kami rin mga biyero, naghahanap buhay lang din ng marangal. Ilag-ilag lang po. Nauunawaan naman daw ng LTO ang kahalagahan ng public transport, lalo na ngayon. Kaya wala munang regulasyong ipinapatupad sa mga e-bike at e-trike. Yung ating mga pong umiiral na batas where these e-trikes and e-bikes are prohibited from using the major thoroughfares unless there is an LGU exemption in a particular municipality po or city, yun po yung sinusunod natin. Pero kung pang public transport pala gagamitin ng e-trike, talo kumpara sa tricycle.
Una, sa boundary. Mas mura yung boundary nila eh. Kasi dito 600 ang boundary, sa tricycle kasi 250 lang. Sa mga nakikicharge na driver, nagtaas singil na rin ang charging stations. Yung 4 na bar, dati 100 lang, ngayon 200 na. Sobrang tumal, sobrang taas ng gasolina kasi po ito generator po yung ano namin. Pag nagcha-charging kami sa generator, kasama na sa ano namin sa boundary. Ang Quezon City LGU may libreng electric charging stations sa Amoranto Sports Complex para alalayan ng sektor. Well, partly it's solar based, no? May solar panel tayo sa roof ng station, and there's also a power from Meralco na kinukuha. Nagpapahulugan din ng ilang e-trike units ang QC. Alinsunod sa Electric Vehicle Industry Act, bibigyan ng insentibo ang lahat ng mamumuhunan at gagamit ng electric vehicles. Pero sa mga e-trike, hindi forever silang exempted sa registration at driver's license. We might require the registration of 50 kilos and above e-trikes, no, to identify the owners kung magkaroon ng aksidente. And in addition to that, yung operators po nito, dapat they should have at least be holders of non-pro driver's license po. Kasi po, gumagamit ka po ng daan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News. Naglunsad ng kampanya ang Department of the Interior and Local Government na layong gawing mas ligtas ang mga lansangan, lalo na po sa gabi. Detalye tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, mas palalakasin daw ang kampanya laban sa mga nagiinuman sa kalye, nagbibidyoke ng 10 oras ng gabi at pagpapatupad ng curfew. Bahagi ito ng inilatag na Safer Cities Plan ng gobyerno ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Pasensyahan na lang daw dahil manghuhuli na sila kapag may nakitang nagiinuman sa kalye, nagbibidyoke lampas ng alas 10 ng gabi. At kapag merong menor de edad na pakalat-kalat lampas ng alas 10 din ng gabi. Ang mga mahuhuli ay iimbestigahan at ang parusa ay depende raw sa ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. May mga ganitong kampanya na rin dati pero ayon kay Rimulya, ang pagkakaiba ngayon ay titiyakin nilang mararamdaman ng publiko ang epekto ng kanilang kampanya. Bukod dito ay palalakasin din ang police presence sa lansangan, eskwelahan at iba pang matataong lugar. Nagbabala rin si Rimulya sa mga naglalasing at nagwawala. Kung gusto raw nila ng away, ay siya na lang daw ang puntahan. Uunahin daw muna ang Metro Manila sa ilalim ng Safer Cities Plan, pagkatapos ay ibang urban areas naman. Sa mga urban areas daw kasi, ang karaniwang mas marami ang mga insidente ng krimen. Bagamat bumaba naman daw ang mga insidente ng krimen, mas importante raw na maramdaman ng taong bayan na sila ay ligtas. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Ginugunita ngayong linggo ang kagitingan ng ating mga veterano na nanindigan at lumaban para sa ating pong bansa. Sa isinagawang wreath-laying kanina sa Taguig, muling binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pag-giit sa ating karapatan sa West Philippine Sea. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, isang pagsubok sa katatagan ng bansa ang mga nararanasan ngayon ng Pilipinas mula sa epekto ng gyera sa ng silangan hanggang sa panunupil ng China sa soberenya ng bansa. Ito ang buod ng mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga veterano at mga miyembro ng Boy Scouts at Girl Scouts sa wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Bahagi ang activity na ito sa pagsisimula ng Veterans Week. Sinabi ni Teodoro na kung may makikinig o kung makikinig tayo at maniniwala sa mga taong nagsasabing ang Pilipinas ang nag-uumpisa umano ng gulo sa China, ay ibenta na lang daw ang Pilipinas at kalimutan na lang ang pangalan ng Republika ng Pilipinas. Ang pagsabi daw ng China na magpapatupad dito ng strong measure sa WPS dahil sa panggugulo ng Pilipinas ay isang test of national resolve kung paano natin ito haharapin. Una sa lahat, sabi ni Teodoro, illegal ang pagpapatupad ng anumang strong measures ng China sa WPS. Hindi na raw kasalanan ng Pilipinas na kinikilala ng ibang bansa ang teritoryo, karapatan at soberenya ng Pilipinas sa sariling exclusive economic zone. China lang daw ang ayaw kumilala dito. Dapat tandaan na ilang beses na ring sumubok ang Pilipinas na makipagsundo sa China pero hindi ito naging matagumpay. Pinangunahan ni Teodoro ang wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier bilang bahagi ng panimulang aktibidad sa Veterans Week at Araw ng Kagitingan. Sa kanyang talungkot, sabi ni Teodoro na dapat alalahanin ang sakripisyo ng mga naunang nagbuwis ng pumat
at kagitingan ng mga veteranong dalo ang burilyo na unang pagtatanggol na ginawa ng mga veterano, hindi pwedeng tumigil sa mga hamon para pagtanggol ang teritoryo at soberenya nito. Maraming hamon na sa ngayon daw ang gusto gaya na lang ng gustong sumupil sa Pilipinas at ang internal defense laban sa mga separatist at terrorist group. Kaugnay naman sa pinirmahan nitong Marso na Status of Visiting Forces Agreement sa France, kailangan i-ratify ng Pangulo at bigyan ng concurrence ng Senado ang SOVPA sa nasabing bansa. Kung maaprubahan na ng Pangulo at Senado, pwede nang pakilahok ang French Navy at Air Force sa mga balikatan o kaparehong military exercises sa Pilipinas. May interest din daw kasi ang France sa Indo-Pacific territories nito, kaya akma sa stance o paninindigan ng Pilipinas sa rehiyon. Ang mga joint sale daw sa WPS hindi na kailangan ng SOVPA, kaya pwede itong gawin kahit wala pa ang nasabing kasunduan. At yan ang latest mula rito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Ito ang GMA Regional TV News. 4 ang patay habang 29 ang sugatan matapos maaksidente ang isang truck sa Alyosan, Cotabato. Sa investigasyon ng pulisya, may mga sakay na pasahero ang truck na galing sa bayan ng Malidigaw at patungo sana ng Cotabato City para sa isang outing. Pagdating sa bahagi ng Barangay San Mateo sa Alyosan, may iniwasang motorsiklo ang truck sa unahang bahagi nito. Doon na napakabig ang driver papunta sa kabilang linya ng kalsada hanggang bumangga sa Center Island. Damay sa aksidente ang isang multicab na pauwi naman ng Barangay Bagulibas. Itinakbo ang mga biktima sa Alyosan District Hospital. Dead on arrival ang 4 sa kanila, kabilang ang isang bata. Sinusubukan pang makuha na ng payag ang mga biktima at kanilang mga kaanak. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang truck driver na hinihingan din ng panayam. Patuloy ang investigasyon. Sa datos ng Department of Health mula March 29 hanggang April 2, mahigit 1,000 road crash injuries ang naitala sa buong bansa. Mas mataas yan ng 150% kumpara noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang road crash injuries sa Central Luzon na sinundan ng Davao Region at Ilocos Region. Top 5 road crash injuries ang abrasion, open wound, laceration, contusion, fracture at avulsion. Karamihan sa mga naaksidente ay hindi gumagamit ng anumang safety gear at nasa motorsiklo. Nasting ng dikya o jellyfish ang halos 6 na pong naligo sa Tondaligan Beach sa Dagupan, Pangasinan ito pong weekend. Ayon sa Chief Lifeguard sa beach, nakaranas ng pagsusuka, pangangati at hirap sa paghinga ang mga biktima. Nabigyan po sila ng pangunang lunas ng mga rumesponding otoridad. 5 sa 58 biktima ang dinala sa pagamutan. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinagbabawal ang pagligo sa Tondalingan Beach. Payo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung sakaling madikitan ng jellyfish, hugasan ng 30 segundo ang apektadong bahagi gamit ang suka para mapigilan ang pagkalat ng toxin mula sa dikya. Tanggalin din ang mga naiwang galamay ng dikya. Ibabad sa mainit na tubig ang apektadong parte ng katawan para maibsan ang sakit at pamamaga. Dalhin sa ospital ang pasyente kung nakaranas ng malalang sintomas tulad po ng hirap sa paghinga o paninikip ng dibdib. Apektado na ng kakulangan ng tubig ang Zamboanga City kaya naman may water rationing na sa lugar. Ayon sa Zamboanga City Water District, nasa 5 hanggang 12 oras ang pagrarasyon ng tubig. Nitong Huwebes Santo sinimulan yan. Reklamo ng ilang residente, hindi nasusunod ang schedule ng water rationing. May amoy at kulay rin daw ang tubig na lumalabas sa gripo. Nilinaw ng Water District na may booster pump kasi ang ilang bahay na siyang nagiging dahilan para mabawasan at mawalan ng tubig ang ilang residente. Dahil din daw sa booster pump na may leak at crack sa linya ng tubig kaya napapasukan ito ng dumi at nahahaluan ng tubig galing sa kanal. Pila-pila rin ang mga nag-iigib ng tubig, maging ang mga bumibili sa mga water refilling station. Bukod sa ilog sa Zamboanga, binabantayan rin ang level ng tubig sa maraming watershed sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa nakalipas na 24 oras, naitala ang pagbaba ng tubig sa Angat, Ipo, Ambuklaw, Binga, San Roque at Pantabangan reservoirs. Tumaas naman ang water level sa Lamesa, Magat at Caliraya reservoirs. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pag-asa sa ilang pang-ahensya ng gobyerno at mga local government unit kaugnay sa monitoring sa tubig ng bawat dam. Huli ka ang pagnanakaw sa isang convenience store sa Malolos, Bulacan.
Kita sa CCTV sa barangay Bagna ang lalaking may bag na nakatayo sa gilid ng kalsada sa harap ng tindahan. Ilang sandali tumawid ang nasabing lalaki at pumasok sa tindahan. Makikita rin ang kanyang paglabas sa convenience store at nagmamadaling pumara ng motor cab palayo sa lugar. Ninakawan na pala niya ang pinasok niyang tindahan. Natangay ng salarin ang kita ng tindahan na aabot sa 132,000 pesos. Patuloy ang pagtukoy at pagtugi sa kanya. Nakausap din ng pulisya ang driver ng motor cab na iginit nitong hindi siya sangkot sa nakawan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamunuan ng convenience store. Historic journey para sa Gilas Pilipinas 3x3 Women's Team sa FIBA 3x3 Asia Cup. Nakuha po ng Pilipinas ang silver medal, ang kauna-unahan nitong podium finish sa kasaysayan ng torneo. Bigo naman ang women's team sa finals laban sa Australia sa score na 18-9. Bago yan, tinalo ng Pilipinas ang Mongolia sa quarterfinals at Japan sa semifinals. Noong nakaraang taon, 4th place ang standing ng Pilipinas sa kompetisyon. Mga mare at pare, bound for Spain si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid para sa shooting ng kanilang pelikulang Los Salvajes Bravos o The Brave Savages. Makakasama ni Ruru sa working trip si Romnick Sarmenta playing the role of Ismael Alzate, isang dating sundalong igorot na tapat sa Espanya. Iikot ang kwento ng historical film sa paglalakbay ng igorot savages na dinala ni Alzate sa 1887 Grand Exposition sa Madrid at kung paano sila makakauwi ng Pilipinas. Produced ang Los Salvajes Bravos ng Jesuit Communications, directed by Paulo D. Mula naman sa Kalawakan, nagpaabot po ng Easter greeting sa mundo ang 4-man crew ng Artemis 2. Happy Easter, everyone. We're talking up here as a crew, and we did want to send a special Easter message on this day. And, no matter your faith or religion, for me, the teachings of Jesus were always a very simple truth of love, universal love. Sa ikalimang araw ng Artemis 2 na yan na misyon na malapitang paglipad sa buwan, may mga itinago rin daw silang Easter eggs sa spacecraft. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, April 6 sa Amerika o madaling araw bukas oras sa Pilipinas inaasahang magaganap ang 6-hour flyby o ang malapitang paglipad ng Artemis 2 crew sa Moon. Masasaksihan nila riyan ang pambihirang 53-minute solar eclipse mula sa deep space. Sa April 11 po inaasahang matatapos ang 10-day journey ng Artemis 2. At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.